Magandang araw, Sir Joseph. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rigor. Hindi ko tunay na pangalan. Nais ko lamang pong ibahagi ang aking kwento nang minsan na akong makapasok sa loob ng Biringan City. Tubong Bulacan talaga ako pero nakapangasawa ko ng taga Samar. Hindi ko na lang sasabihin yung eksaktong lugar namin sa Samar, pero malapit po kami sa isang sikat na tulay. Taong 2010 itong naganap na magpasa hanggang ngayon ay talaga namang hindi ko pa rin malilimutan. Malaki ang naging ambag sa akin ng pangyayari na ito, kaya naman nais kong ibahagi sa inyong channel. Nakaraan kasing mga araw ay may napakinggan akong isang kwento sa inyong channel at napansin kong may pagkakahubig ito sa aking karanasan nang minsang makapasok ako sa loob ng Biringan City. Bali 2008 nang magtrabaho ako sa isang palengke sa Kamaynilaan nang makilala ko ang asawa kong si Rose na tindera naman ng gulay sa pwesto ng kanyang tiyahin. Maganda si Rose at kaagad ko talaga itong nagustuhan. Mabait at nakakasigurado talaga akong maalaga. Siyang panganay sa kanilang 8 magkakapatid at siya rin ang nagpapaaral sa mga ito. Subalit nang maging isa na kaming dalawa ni Rose, doon na natapos ang kanyang obligasyon sa kanyang mga kapatid. Labag man sa kalooban ni Rose, talagang kailangan din talaga ng aming magiging anak ang kanyang suporta. Kaya naman ang pangalawa sa kanyang si Benben ang nagpatuloy ng kanyang responsibilidad. Tumutulong naman kami kahit paano kapag may sumusobra kami na pera, pero hindi talaga namin kakayanin kung sa kanila lamang mapupunta ang buong sweldo namin dahil nga ilang buwan na lamang ay isisilang na ang aming panganay. Nang may silang nga ang panganay naming anak, matapos mabinyagan ito sa Maynila ay nagpasya na kami ni Rose na manirahan na lamang sa Samar. Nagkaroon kasi ng problema sa pwesto sa palengke ng kanyang tiyahin. Nag-iba kasi yung ugali nito sa amin. Hindi naman namin ito masisi dahil nga hindi na katulad ng dati. Full time o buong araw at magdamag nakabantay si Rose sa kanyang pwesto. Pero ngayong may anak na kami ay nahati na ito. Sa mga magtataas po ng kilay dyan, Sir Joseph, sa hindi nakakaalam, talaga pong maghapon at magdamag nagising ang ibang mga tindera. Katulad na lamang ni Rose, alas 12 pa lamang ng madaling araw ay babangon na ito. Hanggang sa alas 4 ng hapon, iidlip lamang ito ng 3 hanggang 4 na oras tapos gigising na naman para mag-asikaso. Pagdating ng alas 10 ng gabi, iidlip na naman itong muli para may 2 oras na naman natulog bago dumating ang mga biyahero. Mahirap po talaga, Sir Joseph, ang katayuan namin. Lalo na sa akin na bantay rin sa kanilang pwesto at nagiging kargador pagdating ng mga biyahero ng gulay. Pero may isang beses, Sir Joseph, na isang matandang babae ang napansin kong nakatitig sa amin habang naghihintay kami na magbababa ng gulay. Alam ko naman na sa Maynila ay marami talagang mga tao at hindi lahat ay makikilala mo o matatandaan ang mga itsura nila. Pero ang matanda na yon, naramdaman kong may kakaiba sa kanya. Hindi ko lang may paliwanag ng maayos pero parang may paninindig ng balahibo ako sa tuwing tititig ito sa akin. Hanggang ngayon na nga, Sir Joseph, dumapit yung matandang babae at sinabi ang mga katagang natatandaan ko pa rin hanggang sa ngayon. "Iho, mag-iingat ka sa pagpasok mo sa kabilang dimensyon. Nakikita ko mapupunta ka ron sa hinaharap." Sambit nito sa akin sabay talikod at naglakad papalayo. Gusto pa nga matawa ng mga kasama ko dahil narinig din pala nila ang mga sinabi nito. Pero ako, nangilabot ako lalo nang tumawid ito ng kalsada at para bang hindi man lamang ito nakita ng sasakyan na paparating. Napahiyaw pa ako nang malapit na sa kanyang kinatatayuan ang humaharurot na sasakyan. Subalit tila bahangin lamang siyang tinamaan nito at parang usok na bigla na lamang naglaho. Maging ang mga kasama ko ay nagtaka rin at nagsipagseryoso ang mga mukha nila. Ayun na nga, Sir Joseph, lumipas ang ilang mga linggo. Doon na kami nag-alsabalutan ng aking asawa patungo sa kanilang probinsya. Hindi naman kami pwede sa Bulacan dahil umuupa lamang ang aking mga magulang at ang aking mga kapatid sa isang maliit na paupahang bahay. Sabi ni Rose ay mayroon daw malawak na lupain ng kanyang tatay
na kapatid ng tiyahin niyang may-ari ng pwesto sa palengke. Maaari raw kaming magpatirik ng kubo upang pansamantalang tahanan namin. Natuwa naman ang pamilya ni Rose nang makita kami ron, lalo na nang masilayan nila ang kanilang unang apo. Mababait ang mga magulang ni Rose, subalit may ugali raw talaga ang kanyang tiya Rosa na nakasama namin sa palengke sa Maynila. Kapag may pakinabang ka lamang daw sa kanya, doon lamang siya magiging mabait sa iyo. Dalawa lamang silang magkapatid ng ama ni Rose na si Tatay Dado at ang kanyang tiya Rosa. Subalit nang malaman nga ni Tatay Dado ang kaunting pagtatalo sa Maynila, ay bigla itong napatigil at nag-alala. Itay, nag-iba kasi yung ugali ni tiya. Dati-rati naman ang bait niya sa akin pero simula nang makiusap lang ako na isama ko sa pagbabantay ang aking anak, doon na niya ako laging pinapagalitan. Nitong huli pa'y sinabi niyang lumayas na raw tayo sa lupain niya. Sumbong ni Rose. Nakita ko naman ang pagbalatay ng kaba sa mukha ni Tatay Dado at doon nga namin nalaman na totoo pala ang sinasabi ng kanyang tiyahin. Noong maliit pa lamang raw sila Rose ay naisangla ng kanyang ama ang lupang parte nito sa kanyang tiya. Nalulung raw kasi sa sabong ang kanyang ama noong mga panahon na yon, kaya naman laking pagsisisi nito sa kanyang nagawa. Ganun na lamang ang panlulumo ng mga anak sa kanilang nalaman. Ang inakala nilang sarili nilang lupain ay pag-aari pala ng kanyang tiyahin na ganid sa pera. Ang kapinsan naman ni Rose ay mga mayayabang din at grabe pala sila kung alipustahin. Madalas pang sagot-sagutin ng mga ito ang mga magulang nila Rose at kung minsan pa nga ay pinagbubuhatan nila ito ng kamay. Pero dito na nga nagsimulang maging magulo ang lahat. Nang ilang linggo lamang ang lumipas ay dumating na ang tiya Rosa mula sa Kamaynilaan. Walang ano-ano'y nagmamadali itong pumasok sa bahay nila Rose at tahasang tinalakan ng nooy nakakaawang katayuan ng biyanan kong lalaki. Ano pang tinutunga-tungangan nyo riyan? Magsikilos na kayo't hakutin ang mga damit nyo. Huwag na huwag nyong mailalabas sa mga kagamitan na maaari pang ibenta. Kabayaran na yan sa haba ng panahon yung pakikinabang sa lupain ko. Rosa naman, alam mo namang wala kaming ibang mapupuntahan. Baka maaari natin itong pag-usapan. Wala na tayong pag-uusapan pa kuya. Matagal ko na kayong sinabihan at nakiusap kang magtatrabaho sa akin ng anak mo kapalit ng hindi ko kayo palalayasin sa lupain ko. Tugon ni Tia Rosa na labis namang ikinabigla ng aking asawa. Alam kasi nito na nagpapadala siya ng pera sa kanyang mga magulang tuwing sasahod siya sa kanyang tiya ng pera. Pero noon lamang niya nalaman na ang pinapadala pala nitong pera ay sa mga anak ni Tia Rosa lamang napupunta. Inilihim lamang ito sa kanya upang siya hindi tamarin na magtrabaho sa pwesto nito sa palengke. Kaya naman laking kalungkutan ang bumalatay sa mukha ng aking asawa noon. Wala na nga naging usapan pa noong mga sandaling yon. Ilang kasuotan lamang din ang kinuha ni na Rose at ng buong pamilya nila. Wala nang lingon-lingon ng lisanin namin ng tahanan na kung saan napakaraming memorya ng pamilya ng aking asawa. Si Tatay Dado naman ay paulit-ulit na humihingi ng tawad sa kanyang pamilya dahil siya ang dahilan kung bakit sila humantong sa ganoong sitwasyon. Kung hindi dahil sa sugal na kanyang kinalokohan, edi sana'y mayroong masisilungan ng kanyang pamilya. Pero wala rin silang magagawa dahil nangyari na. Ang importante lang naman ay nagsisisi na ito. Habang naglalakad nga kami, awang-awa ko sa anak namin na noong ilang buwan pa lamang ang gulang. Nakaranas na ito kaagad ng kalupitan sa sarili nitong kadugo na hindi ko rin alam kung sisisihin ko ang aking sarili. Ako ang padre de pamilya sa amin ng anak ko at kay Rose, pero heto't wala rin akong magawa. Siguro kung naging madiskarte lamang ako sa buhay at nagkaroon ng kaunting puhunan, baka hindi ganito ang nararanasan ng aking mag-ina. Pero isang mahigpit na yakap ang naramdaman ko mula sa aking asawa na tila ba alam nito kung ano ang iniisip ko ng mga sandaling yon. Hanggang sa ilang oras namin paglalakad upang makahanap ng mauupahan na tahanan nang makarating kami sa isang liblib na lugar. Walang kabahayan, walang mga tao, puro puno lamang at mayroong nag-iisang dampa na lumang-luma na. Ayon sa biyanan ko'y matagal na raw nila yung tinatambayan kapag umakyat sila sa bukirin na kanilang kumpare. Kaya nakakasiguro raw siyang walang nakatira doon.
Dumito muna tayo mga anak. Pasensya na kayo kung dito lamang ang kaya natin. Wala tayong ipon at wala rin tayong ibang malalapitan. Pero huwag kayong mag-alala. Darating ang araw at makakakuha tayo ng sarili nating lupain na matatawag muli nating sariling atin. Mangiyak-ngiyak na wika pa ni Tatay Dado. Ayos lang po yun, Itay. Ang importante lang naman ay magkakasama pa rin tayo at buo. Hindi tayo nagkakagulo-gulo. Tugon naman ni Rose. Ang biyenan ko namang babae ay tahimik lamang na nakangiti sa kanyang pamilya kahit hindi sabihin ay alam kong matutuwa ito na makitang wala man lamang nagrereklamo sa kanilang mga anak at sa kanilang kalagayan. Sandali po nating puputulin yung kwento para tanungin po kayo ng isang mahalagang bagay. Ano po yung masasabi nyo sa kwentong ito na kahit na wala silang kagamitan, walang pag-aari, walang matirhan, pero kumpleto sila, ay napakasaya nila at hindi sila nagsisisihan? Ano po yung masasabi ninyo kung kayo po'y nasa kalagayan nila? Matutuwa po ba kayo o magagalit sa inyong mga magulang? Paki-comment naman po sa ibaba. Babasahin po natin yan. Nais ko lamang pong malaman kung kayo po'y nasa kalagayan nila. Ano po ba talaga ang gagawin natin? Yun po yung ating katanungan sa kwentong ito. Ituloy na po natin ang kwento. Nagsimula nga kami, Sir Joseph, sa pagkumpuni ng nasabing kubo. Inabot rin kami ng dapit hapon bago namin masabing hindi na kami mababasa sa loob kapag umuulan. At lumipas na nga ang mga araw, nagsimula kami ni Tatay Dado na magbungkal ng lupa hindi kalayuan sa dampa. Dito na muling nagtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan, Sir Joseph. Bandang tanghali yon, matapos umuwi ni Tatay Dado sa dampa upang kumuha ng aming tanghalian, nang maiwan ako mag-isa sa binubungkalan naming maliit na lupa, nang bigla na namang magpakita sa akin ang matanda na nakita ko noon sa Maynila. Yung matandang babae na nagsabi sa akin tungkol sa kabilang dimensyon. Nakangiti ito sa akin at may iniaabot na bagay. Isang orasan na lumang-luma na. Pakiwari ko isa yung napakahalagang bagay, pero nagtataka naman ako kung bakit niya iniaabot yon sa akin. Kaya naman nang mahawakan ko ang orasan na yon, dito na nagsimula ang isang kakatuwang bagay na nangyari sa akin. Sa isang iglap ay nagbago ang paligid ko, Sir Joseph. Bigla ko nakarating sa isang lugar na kahit sa panaginip siguro hindi ko iisipin na mayroon ngang ganon. Napakaraming nagtatayog ang mga gusali at sa pagkakatanda ko pa'y tanghaling tapat pa lamang dapat sa ngayon, pero dito sa kinaroroonan ko'y gabi na. Napakaliwanag nga lamang dahil sa mga tila nagniningning na mga gintong pader ng mga nagtatayugang mga gusali. Hindi mo talaga akalaing totoo ito at iisipin mong panaginip lamang. Pero nang subukan kong kurutin ang aking sarili, doon ko na napagtanto na masakit at talagang hindi ako nananaginip lamang. Bali lang sandali nga nakalipas nun, Sir Joseph, nang mapansin kong nasa tabi ko na ang matanda na nagbigay sa akin ng orasan. Nagsalita ito. Ako si Belinda. Isa rin akong tao katulad mo. Subalit espesyal nga lamang. Nakakarating ako sa loob ng dimensyon na ito sa tuwing ipapatawag ako ng mahal na reyna. Wika ng matanda na nagpakilala bilang Lola Belinda. Hindi ako kagad nakatugon sa mga binitiwan niyang salita dahil hindi pa rin maproseso ng aking isipan. Pero nang makalipas ang ilang sandali na tila ba napagtanto ko na ang lahat, doon na ako nagtanong sa kanya. Paano po ako nakarating dito? Yan lang muna ang aking naitanong. Mapalad ka, iho. Mula pa noon ay sinusubaybayan na kita. Napakabuti mong anak at kapatid. Ngayon naman ay isa kang huwarang ama. Kaya naman ikaw ang napili na mabiyayaan. Paliwanag nito na hindi ko pa rin maintindihan ang ibig ipahiwatig. Magtatanong pa sana ako noon, Sir Joseph, kung ano bang ibig niyang sabihin, pero natigilan ako nang makita ko ang isang napakagandang babae na naririnig kong nagsasalita, pero hindi naman bumubuka ang bibig nito. Kinakausap niya ako. Sinasabing sumunod daw ako sa kanya. Patungo raw sa palasyo ng reyna at naghihintay raw umano ito sa akin doon. Ngumiti naman si Lola Belinda
at saka sinabing sumunod na kaming dalawa at huwag daw akong mabahala. Pero palihim niya akong binulungan na kahit na anong mangyari ay huwag na huwag ko raw kakainin o titikman ang kahit na anong kakaibang kulay ng kanin. Wala akong ideya sa ganon kung bakit niya ito nabanggit sa akin, pero nang makarating nga kami sa loob mismo ng napakalaking palasyo, doon ko napagtanto na hindi lamang pala basta babala ang binitiwan sa akin nitong si Lola Belinda. Ito kasi kagad yung napansin ko sa napakahabang mesa na punong-puno ng mga nagsasarapang pagkain. May mga prutas at mga karne na talaga namang magugutom ka kapag ito'y nakita mo. Pero hindi lamang yon, sa kanang parte ng palasyo ay nakita ko ang isang napakalawak na salas. Maladiamante ang kinis ng bawat haligi at poste nito. Hanggang sa mapadako ang paningin ko sa isang tila karpet na mahaba. At sa pinakadulo nito ay may isang napakagandang babae na mayroong suot-suot na korona sa ulo. Carolina. Hindi ako maaaring magkamali. Tinawag siyang Carolina ng katabi niyang matandang lalaki na sa hinuha ko naman ay kanyang ama. Tumayo ang babae na sa tingin ko ay ang reyna ng kahariang yon. Matamis niya akong kinausap na kahit na hindi ko makitang bumubuka ang kanyang bibig. Sa paglalarawan ng kanyang itsura, napakaputi niya na para bang wala siyang suot na damit dahil kulay puti rin na may kumikinang-kinang na mga diamante ang kanyang suot. Matangos ang ilong niya na medyo pahaba ang tainga, pero isa sa napansin ko lamang, wala itong kanal o guhit sa pagitan ng ilong at labi niya. Hindi ko pa alam noon ang ibig sabihin kapag ganon, pero isa lamang ang nasa isip ko ng mga sandaling yon. Hindi sila mga normal na tao. Nagkaroon lang kami ng kaunting pag-uusap at hindi naman ganon kahalaga ang pinag-usapan namin kaya hindi ko nalang babanggitin pa rito. Sumunod din niyaya niya akong kumain sa pagkainan, kung saan dalawa kami ni Lola Belinda na inaya niya. Naunang naupo ang matanda at agad na nilantakan ng mga prutas na naroon. Bagya niya pa akong tinignan na tila may pagsenyas na alam kong nais niyang ipaalala sa akin ang kanyang babala. Kaya naman, kahit na napakasarap tignan ng kulay itim na kanin at kulay pula, hindi ko yun ginalaw. Natatakot rin kasi ako sa posibleng mangyari sa akin, kaya kahit nagugutom ako, yung klase ng mga prutas na kinukuha lamang ni Lola Belinda ang aking kinakain. Makalipas nun ay nakangiti lamang sa akin yung reyna at maya-maya lamang ay para na akong nahilo. Napansin kong tila umiikot ang aking paningin hanggang sa magising naman ako sa gitna ng mapunong lugar. Wala na ang lahat ng nakita kong mga magagandang lugar. Maging ang matandang si Lola Belinda ay wala na rin doon. Napakamot na lamang ako nun sa sarili ko, Sir Joseph, at sinabing lagot ako nito sa aking asawa at kung saan ako natulog. Basta may nakita ako medyo malinis na daanan, walang pagdadalawang isip na tinuntun ko yon hanggang sa marating ko ang lupain na sinasaka namin ni Tatay Dado. Sa maniwala kayo o sa hindi, Sir Joseph, nung iniwan ko ang lupain na yon, nagbubungkal pa lamang kami ng lupa. Pero ngayon ay laking gulat ko ng isang dangkal na halos ang laki ng mga gulay doon. Nakita ko pa si Tatay Dado at ang aking asawa na para bang alalang-alala nang makita nila ako. "Ano ka ba, Rigor? Saan ka ba nagsususuot?" Tanong ni Tatay Dado na hindi naman mapigilang umiyak ng aking asawa, kaya hindi ito kagad nakapagsalita. "Rigor, mabuti naman at maayos ka lang. Ang tagal mong nawala. Akala namin na paano ka na." Umiiyak na sambit pa ng aking asawa. "Teka nga lang, ano bang sinasabi nyo? Nakatulog lang ako doon sa damuhan ah." 2 linggo ka nang nawawala, Rigor. Naitawag ka na nga namin sa pamilya mo sa Bulacan dahil iniisip naming nahihirapan ka na sa buhay na mayroon kami, kaya nagpasya ka na lang na umuwi. Pero si Rose ay desidido talagang hindi mo sila iiwan, kaya araw-araw nandito ang iyong asawa at hinihintay ang pagbabalik mo. Paliwanag ni Tatay Dado. Doon ko na nga nasabi na baka mayroong kababalaghan talagang naganap sa akin, hanggang sa inaya na lamang ako ni Rose na umuwi na sa dampa na aming tinutuluyang sandali. Napansin ko pa na ang dampa na medyo umasenso kahit papaano ang itsura nito
Napalitan na yung sira-sira nitong dingding kaya nakumpirma ko pang lalo na totoong matagal nga akong nawala. Nang makaramdam ako ng lagkit ng katawan, doon ko naisipang magbanlaw muna sandali sa aming munting palikuran. Sakto namang may tubig doon kaya hindi ko na kailangan pang magtungo sa bukal upang umigib ng tubig. Pero nang tatanggalin ko na ang aking salawal, may nakapa ako sa aking bulsa na tila ba mga bagay na matitigas. Halos kasi laki lang ng kending tigpipiso pero marami-rami ito na nakalagay sa isang tela. Hindi ko alam kung kanina pa ba ito narito sa aking bulsa, pero parang imposible namang hindi ko yun naramdaman. Nang kunin ko nga sa bulsa doon ko napagtanto na may isang bungkus na mga kulay gintong bagay ang nasa loob ng manipis na tela. Ilang segundo pa ako natulala ng Sir Joseph pero nang maalala ko ang sinabi sa akin ng matandang si Lola Belinda, ay naisip ko na baka totoo nga ang sinasabi niyang maswerte raw ako. Matapos nga ng Sir Joseph, tinapos ko ng paglilinis ko ng katawan at saka ko tinago na ang nasabing mga ginto. Doon sa ilalim ng kamay humukay ako ng kaunti sa lupa upang ibaon ang nasabing ang ginto. Wala naman ako naramdaman na tuwa noong mga sandaling yon dahil para sa akin ay mas importante ang makasama ko ang aking pamilya. Sa maniwala kayo at sa hindi, Sir Joseph, umabot pa ng 5 taon ang lumipas na hindi ko na naalala ang bagay na yon. Ganon siguro talaga kapag masaya ka na sa buhay mo. Sobrang payak ng pamumuhay namin. Nakakaraos kami sa araw-araw dahil sa pagtatanim ng mga gulay sa bukid. Isang simpleng buhay na bigla na namang nagbago isang araw. May nagtungong mga kawani ng barangay noon sa amin at dito'y sinabi nga nila na nakiusap na ang may-ari ng lupa na ayusin na raw ang lupa dahil uuwi na sila galing sa Amerika. Sa madaling salita po'y uuwi na sila sa Pinas at wala na naman kaming matutuluyan. Wala namang problema noon, Sir Joseph. Yung mga biyanan ko pati ang asawa at mga bayaw, hindi sila nagreklamo. Doon ko nga rin napagtanto na napakaswerte ko sa pamilyang aking nakakasalamuha sa araw-araw. Lalo na nang sabihin pa nila na nais nilang magpasalamat sa may-ari ng lupa sa ilang taon na napakinabangan pa nila ito. Sabi pa ni Tatay Dadoy nais niya ring magtanim ng mga gulay na panibago para anihin ng may-ari kapag umuwi na sila sa Pinas. Sabi ko nga, Sir Joseph, yung ibang mga tao kapag pinapaalis sa kinatitiray kanilang lupa kahit hindi naman ito sa kanila, ay grabe sila kung magalit. Nagmumukha pang masama yung taong nagpahiram sa kanila ng lupa sa mahabang panahon. Pero sa pamilya ng aking asawa, hindi ko sila nakitaan ng ganon. Napakalaking bagay na mamamana ng aking mga anak na kabutihang puso. Pero nang malaman nga namin ang dahilan kung bakit kami pinapaalis sa tinitirikan namin, ay hindi pala dahil sa babalik na ang may-ari nito, kundi dahil sa kapatid ni Tatay Dado na si Tia Rosa na bagong kapitan ng barangay. Sa nakalipas na mga taon ay siya pala naluklok na bagong kapitan del barrio at nalaman niya na narito kami sa kagubatan na nunuluyan. Napakalaki talaga ng galit nito sa pamilya ng aking asawa, Sir Joseph. Sagad hanggang buto ang galit nito. Kahit nananahimik na ang pamilya ng aking asawa ay gumawa pa talaga ito ng paraan para lalong mahirapan ang kanyang kaanak. Umalis naman kami sa nasabing kagubatan at lumipat kami sa isang bayan na masasabi naming marami ng mga tao. Hindi na kami sakop ng barangay na pinamumunuan ng sakim na kapitan del barrio na si Tita Rosa. Lumipas pang mga linggo, Sir Joseph, ay nakahanap ako ng isang trabaho sa kabayanan. Sa isang palengke, katulad ng dati kong trabaho sa Maynila. Isang mayamang doon ang nagtiwala sa akin na hawakan ang kanyang tracking o ang pag-aasikaso sa mga truck na pinapabiyahe niya sa buong Pilipinas. Ako ang nangangasiwa rito at napakaganda ng bigay sa akin ng nasabing doon na hindi ko nalang babanggitin pa ang totoong pangalan. Itago na lamang natin siya sa pangalang Don Temi. Bago lamang din siya sa bayan namin at hindi ko alam kung saan ba ito nagmula. Maraming itinuturo sa akin si Don Temi na lubos na nagpapaisip sa mga kasamahan ko kung bakit tila napakabait nito pagdating sa akin. Ang trabahong itinuturo niya sa akin ay trabaho na ng isang boss sa nasabing negosyo. Isang araw, nasa trabaho ko noon nang mapadaan ang isa sa mga kapitbahay nila Rose
Nagkamustahan sila ni Tatay Dado na nooy nagtatrabaho rin kasama ko, pero doon siya nakatoka sa pagbabiyahe ng gulay. Ayun na nga Sir Joseph, doon namin nabalitaan na si Tita Rosa pala ay nakulong dahil sa illegal na gawain sa mismong barangay namin. Ayon dito itinakas daw umano ng katiwala niya sa barangay ang pera at siya ngayon ang naiipit dito. Ibinenta na nga raw nito ang kanyang mga lupain, sasakyan at bahay dahil kailangan niyang tapalan ng perang nawawala. Dagdag pang nagkasakit umano ang panganay niyang anak na ilang buwan nang nasa ospital na patuloy lamang silang nagbabayad ng mga bills nito. Dahil nga roon ay talagang nabaon sa utang si Tia Rosa, pero wala naman kaming magagawa. Sumasapat lamang ang pera na kinikita namin noon Sir Joseph, at yung iniipon naming pera plano naming ipambili ng lupa na maaari naming tirikan ng sariling bahay. At ito na nga, linggo ng hapon. Wala kaming pasok sa trabaho pero nagpunta ako sa palengke para mamili ng mga kakailanganin namin sa bahay. Pag-uwi ko'y nadatnan ko na lamang si Tita Rosa kasama ang kanyang isang anak na lalaki na madalas manakit kina Tatay Dado. Nasa loob sila ng salang inuupahan naming bahay. Naisip ko na baka hihingi sila ng tawad at kakailanganin nila ng tulong namin. Pero hindi Sir Joseph. Mataas pa rin ang tono ng pananalita ni Tita Rosa. Anito'y nakalaya lamang siya dahil ibinenta na niya ang bahay nila at lupain. Wala raw silang matutuluyan at wala rin silang pera. Yung panganay niyang anak ay nasa ospital pa rin hanggang ngayon. Pero kung umasta ito'y parang wala silang malaking problema. Para bang nagmamataas pa rin ito. Pero nagulat ako nang sabihan niya ang anak niya na kunin ng mga gamit sa labas at ipasok. Doon na nga ako napatingin na mayroon palang tricycle sa labas ng bahay at mayroong mga kargang gamit. Kahit asawa lamang ako ng anak ni Tatay Dado'y nagsalita ako noon. Tita, mawalang galang na. Kung dito po kayo tutuloy, wala na kaming tutulugan ng asawa at anak ko. Sakto lang para sa amin ni Tatay ang buong bahay na ito. Diretsang salita ako kay Tita Rosa. Bigla niya akong sinampal no Sir Joseph pero nakita ko na natatakot naman ang asawa at mga biyanan ko. Sinabihan ako nitong walang utang na loob at isinumbat ang lahat ng naitulong niya sa pamilya ni na Rose na aking asawa. Mula no Sir Joseph ay hindi na ako nagsalita pa. Wala akong magawa maging ang mga biyanan ko'y tahimik lamang. Papasok ako sa trabaho. Uuwi na makikita kong sitting pretty lamang ang Tia Rosa at ang anak nito sa loob ng bahay. Habang sina Nanay at Rose naman ay pinaglalaba pa sila ng kanilang mga kasuotan, nagsilbing katulong nila ang asawa ko at mga biyanan, maging ang nanay ng asawa ko. Halos araw-araw na ganun ang sitwasyon Sir Joseph, pero isang araw ay nabalitaan ko na pwede nang ilabas ang anak niyang panganay sa ospital. Pero wala silang perang ipanglalabas doon. Magaling na ang panganay niyang anak sa sakit nito pero hindi nila alam kung saan sila kukuha ng perang ipambabayad. Kaya naman kinabukasan matapos ko sa trabaho ay nagulat ako nang madatnan kong nagkakasayahan si Tita Rosa kasama ang dalawa nitong anak. Mayroon pang isang bucket ng Jollibee sa lamesa. Nakita ko pa yung anak ko natatakam at gustong kumuha ng isang piraso ng fried chicken doon. Pero pinanditilatan ito ng mata ni Tita Rosa. Nakaramdam ako ng galit noon at naawa ko para sa anak ko. Kaya naman dumiretso ako sa kwarto. Binuksan ang kabinet kung saan naroon ang ipon naming mag-asawa. Nais ko ring ibili ng Jollibee ang mag-ina ko at ng mga bayaw, maging sina Nanay at Tatay. Pero ganun na lamang ang tila pagguho ng aking mundo nang makita kong wala na ang pera sa kinalalagyan nito. Nagmamadali akong lumabas at sumalubong sa akin na nagsalita si Tita Rosa. Hiniram ko muna para makalabas ang pinsan niyo sa ospital. Huwag kang magdadabog dyan. Kung tutuusin kulang na kulang pa yan sa utang ng pamilya nila sa akin. Nandilim ang paningin ko no Sir Joseph. Nakapagsalita ako ng hindi maganda sa tiya ng aking asawa. Pero isang malakas na suntok naman ng panganay niyang anak ang tumama sa aking muka. Galit na galit ito at pinagtulungan pa ako ng magkapatid. Malaki ang tampo ko nun sa asawa at mga bayaw ko Sir Joseph. Kasi imbis na ipagtanggol nila ako, sinabihan pa akong hayaan na lamang daw namin. Nasaktan ako at wala akong malapitan na kahit na sino. Kaya ang ginawa ko'y lumabas ako ng bahay. Nagtungo ako sa dati naming tirahan sa gitna ng kagubatan. Nakita kong walang pinagbago ang lugar
Walang tumira na ibang tao. Umaba lamang at nangamatay ang iba naming mga pananim. Pero nang makapasok ako sa dating dampa, bigla ko naalala yung isang bungkos ng ginto sa manipis na telang ibinaon ko ron. Doon ko na nga nakumpirma. Meron pa akong huling alas. Matagal pang pag-iisip ko ng Sir Joseph hanggang sa muli ako nakaramdam ng hilakbot na katulad ng naramdaman ko nang magpakita sa akin si Lola Belinda. Ilang sandali nga lamang ay nariyan na siya at kinausap ako. Gregor, napakaswerte mo sa iyong pamilya. Napakabuti ng kanilang puso. Kaya ito na ang pagkakataon mo para mabigay sa kanilang nararapat na kanilang biyaya. Gamitin mo ang kayamanan na yan at ang titulong ito para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Salita nito na bigla na lamang nawala sa aking paningin. Pero nang silipin ko ang mga papel na inabot niya sa akin, doon ko napagtanto na ang lahat ng yaman ni Don Temi at ang lupaing naibenta ni Tita Rose ay sa akin nakapangalan. Hindi ko may paliwanag kung bakit, pero dahil dito'y mababago na ang buhay namin ng aking pamilya. Buwan nga ang lumipas ng araw-araw kong inaasikaso ang lahat ng papeles sa isang abogado. Lahat ng papeles ay sa akin ipinamana. Ayon sa kanya ay totoo raw ang lahat ng yon. Kaya naman sinurpresa ko ang pamilya ko at sinabing lilipat na kami sa bago naming tirahan. Isang malawak na bakuran na mayroong malaking mansyon ang isa pang ipinamana sa akin ni Don Temi. Sina Tita Rose ay hindi naman makapagsalita nang malaman nila ang bago naming katayuan. Dito ko na sinabi sa kanya na hindi ko na siya sisingilin sa utang niya sa aking pera, pero wag na wag niya nang guguluhin ang aking pamilya. Dahil sa oras na mangyari yon, hindi ako magdadalawang isip na ipakaladkad ko siya sa aking mga tauhan. Hindi ito makapagsalita. Naiiyak na lamang naming iniiwan sina Tita Rose sa inuupahan naming bahay at umalis kaming walang daladala na kahit na ano. Naging maayos ang buhay namin, Sir Joseph. Isa na ako sa masasabing may kakayahan sa bayan namin at natulungan ko na rin ang aking mga kapatid at magulang sa Bulacan. Napatayuan ko sila ng sariling bahay at lupa, maging ng maliit na negosyo. Ang mga anak naman ni Tita Rosa ay nagtatrabaho sa akin bilang biyahero ng gulay. Hindi makatingin sa akin ng diretso ang magkapatid. Si Tia Rosa naman ay nagsilbing katulong sa aming mansyon. Hindi na rin niya magawa ang dati niyang ginagawa sa pamilya ko dahil alam na niya ang mangyayari kapag ginawa niya pa yon. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Sana po'y nakapulutan niyo ng aral ang aking munting kwento.